Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 61-70 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, ang elite na grupo ng mga adventurer na kilala bilang Sword of Courage. Na binubuo ng 10 mahuhusay na mandirigma, 9 sa kanila ay mula sa mga slums at ang isa ay si Lewin Sile, isang marangal na apo ng bayani mula sa ibang mundo, ay sa wakas ay nakamit ang mahalagang tagumpay sa kanilang misyon. Natuklasan ni Toado ang lokasyon ng Illusion Zone, at ang kristal na dala niya ay tumutugma sa kulay at hugis na nasa sinaunang dokumento. Sa pagkakatuklas na ito, nagdiwang ang grupo. Pinuri sila ni Lewin at binigyang diin na ang tagumpay na ito ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng lahat. Masayang niyakap ni Miana si Toado habang tinutukso siya dahil namumula ito sa hiya. Ngunit kasabay ng tagumpay ay pag-aalala, lalo na kay Strife, na hindi pa nila kasama. Ipinahayag ni Alain ang kanyang pag-aalala sa kalagayan nito. Sa kabila ng masasayang usapan, lumilitaw ang matibay na ugnayan ng grupo na nabuo mula pagkabata at pinatibay ng walang hanggang laban. Ang Sword of Courage ay binubuo ni Toado, Yugong, Satsuki, Alain, Strife, Miana, Nanatot, Birdwitcher, Karo, at si Lewin ang kanilang pinuno. Ayon kay Birdwitcher, tanging sina Lewin at Satsuki lamang ang posibleng makalaban sa tinatawag na pinakamalakas ng sangkatauhan. Ngunit si Satsuki ay nag-aalinlangan pa rin, at sinabi niyang gusto niyang malaman kung gaano kalayo ang mararating ng kanyang teknik laban sa ganoong halimaw. Binalaan din niya si Lewin na ang labis na kabaitan nito ay maaaring maging dahilan ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Nyaki, isang pusataong nilalang na nagsasalita sa pangatlong panauhan. Sa kanyang pagdating, nadapa siya at nasira ang mga kasangkapang pangluto ni Alain. Galit na galit ang buong grupo, lalo na si Lewin na sinigawan siya, pinagsabihan, at sinipa pa. Humingi ng tawad si Nyaki ng paulit-ulit habang umiiyak, ngunit walang nakinig sa kanya. Nagsimulang magsalita si Alain na hindi na niya kaya ang paglalakbay kasama si Nyaki at baka mabaliw siya. Sa huli, nawalan ng malay si Nyaki matapos suntukin ni Lewin. Bagamat sinabi ni Lewin na mas masakit sa kanya ang pananakit. Naniwala siyang ito'y kinakailangan. Pagkatapos noon, inutusan niya na ipadala ang isang magic pigyon upang iparating kay Vices Sama ang kanilang tagumpay. Habang sila'y naglalakad paalis, nabanggit ni Yugong na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Bigla silang nakarinig ng kaluskos mula sa mga palumpong. Masaya si Alain, iniisip na si Strife na ito, ngunit lumitaw si Strife na sugatan, may mga palaso sa liig at may sugat ng espada sa likod. Sa huling sandali ng kanyang buhay, inamin niya ang kanyang pagmamahal kay Alain bago tuluyang bumagsak. Nataranta si Miana at nagsimulang umiyak. Sinuri ni Lewin ang sugat ni Strife at natuklasang gawa ito ng tao, hindi ng halimaw. Di naglaon, lumitaw ang isang grupo ng mga sundalo na nagpakilalang Magic Knights mula sa Urza. Ngunit may naramdaman si Lewin na kakaiba. Sa kabila ng bilang nilang 30 laban sa 9 ng Sword of Courage, madaling natalo ang mga kalaban. Pagkatapos ng labanan, tila natutuwa pa si Lewin sa kakulangan ng kalaban. Naunawaan ng grupo na si Strife ay nabigla lamang dahil inakala niyang kakampi ang mga kalaban. May isang sundalo ang nabihag at hindi tumugon sa interogasyon. Ipinahawak ni Lewin ang isang espesyal na file kay Toado, isang gamit na kayang lumusot maging sa buto. Habang hinahawakan ng iba ang bihag, ginamitan siya ng file at nabunyag ang katotohanan. Sila'y hindi tunay na Magic Knights, kundi mga impostor na nagpapanggap bilang sundalo ng Urza. Pinatunayan ni Lewin na laging tama ang kutob, na ang mga ito ay mga tauhan ni General Ruhate Mira mula sa Mira Empire. Si Ruhate, na orihinal na tagapagmana ng trono, ay pinaniniwala ang nagbabalak ng kudeta laban sa kasalukuyang emperador, ang wildly beautiful emperor, na siyang bunsong anak. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa loob ng kaharian, kung saan ang mga nakatatandang kapatid ay nagsisilbi sa nakababatang emperador. Nais daw ni Ruhate ang Divine Beast na pinaniniwalaang si Nyaki. Dahil dito, iminungkahi ni Lewin na kapag nagampanan na ni Nyaki ang kanyang tungkulin, maaari na siyang alisin.
Ngunit bago pa man ito maisakatuparan, napansin ni Alain na nawawala na si Nyaki. Sa huling tagpo, ipinapakita si Nyaki na tumatakbo palayo hanggang sa makarating sa lugar ni Mimori at Seras na maaaring magbukas ng bagong kabanata sa kwento. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng tagumpay at pagkakaisa ng Sword of Courage. Ngunit kasabay din nito ang madilim na katangian ng grupo, lalo na ang kalupitan at pang-aapi nila kay Nyaki. Sa kabila ng pagiging tagapagligtas ng mundo, lumilitaw ang isang nakakabahalang katotohanan. Ang kabutihan ay may hangganan, at ang kabaitan ni Lewin ay unti-unting natatakpan ng puot at paghihiganti. At dito nagtatapos ang chapter 61 ng Failure Frame. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay si Nyaki, sugatan at halos mawalan ng lakas, bigla niyang nasalubong sina Seras at Mimori. Agad niyang pinilit ang dalawa na tumakas, sinasabing isang nakakatakot na halimaw ang humahabol sa kanya, at siya na lamang ang gagamit ng sarili bilang pain para mabigyan sila ng oras. Ngunit napansin ni Mimori ang kanyang pag-aalinlangan, at naramdaman niyang may tinatago si Nyaki. Nang piniga siya ng tanong, napaiyak ito at umamin na hindi halimaw kundi mga tao ang talagang humahabol sa kanya, mga napakalakas na mandirigma. Ibinunyag niya na ang kanyang mga habol ay walang iba kundi ang Sword of Courage, isang lihim at pinakamakapangyarihang unit na tuwirang nasa ilalim ng utos ng Diyosa Vices. Ang kanilang lakas ay sinasabing kapantay ng pinakamalakas ng sangkatauhan, at nakilala sila matapos lipulin ang makapangyarihang Speed Clan noong sila ay mga bata pa lamang. Nanlamig ang puso ni Mimori sa revelasyong ito, at agad niyang naalala ang mga huling salita ni Eve Speed tungkol sa misteryosong mga umatake sa kanilang angkan. Ngayon, malinaw na ang Sword of Courage ang tunay na may sala. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Sa pagitan ng kanyang panghihina, nagpatuloy si Nyaki sa pagbubunyag ng kanyang mapait na katotohanan. Hindi pala siya isang karaniwang demi-human, kundi isang divine beast na itinadhana upang maging susi sa pagbubukas ng daan papunta sa bansa sa dulo ng mundo. Noon, naniwala siya na ito ang nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay, ngunit narinig niya rin ang malupit na katotohanan na kapag natapos na ang kanyang papel, siya ay papatayin. Hindi na napigilan ni Nyaki ang kanyang emosyon at tuluyang umiyak, inamin na ang tanging hiling niya ay muling makita ang kanyang mga mahal sa buhay kahit isang beses pa. Dahan-dahang pinunasan ni Seras ang kanyang luha at sinabi na hindi siya isang pabigat, kundi isang dalisay at mahalagang nilalang. Sa kabilang banda, nag-apoy sa determinasyon si Mimori at nangakong poprotektahan siya. Iniwan niya si Seras upang bantayan si Nyaki, sinuot ang kanyang maskara, sumakay sa kabayo, at nanumpa na dudurugin ang mga salarin, makalipas ang ilang sandali. Nagkubli si Mimori sa mga palumpong at natanaw ang dalawang kasapi ng Sword of Courage, sina Toado at Birdwitcher. Alam niyang malalakas ang mga ito, kaya't maingat niyang nilapitan, nagkukunwaring isang sugo ng Diyosa Vices. Dinala niya sila sa usapan, unti-unting lumalapit hanggang sila ay mapasok sa saklaw ng kanyang mahika. Sa tamang sandali, pinakawalan niya ang kanyang paralyze spell. Pinatigil ang kanilang mga katawan habang ang kanilang mga ulo lamang ang nakadalaw. Gulat at galit ang dalawa, ngunit mumiti lamang si Mimori at ipinaalala ang kanilang mga kasalanan laban sa Speed Clan at kay Nyaki. Habang unti-unting natatabunan ng galit ang kanilang mga mukha, naglabas ng kanilang kabaliwan sina Toado at Birdwitcher. Ipinahayag nila ang kanilang paniniwalang ang mga demi-human at mga nilalang na mistulang tao ay mga halimaw na darating ang panahon ay pagtataksilan ang sangkatauhan. Para sa kanila, ang kanilang paglipol ay isang banal na katarungan. Ikinuwento nila kung paano, sa gitna ng massacre sa Speed Clan, sinabi ng kanilang pinuno na si Lewin Seal na walang saysay ang puot kung ito lamang ang nagtutulak. Kaya't ginawa nilang kasiyahan ang pagpatay, isang marahas na pagdiriwang na nagpuno sa kanila ng ligaya habang nagbubuhos ng dugo. Sa kanilang mga mata ay nagminingning ang fanatikong debosyon habang ipinagmamalaki ang dakilang Lewin. At tinangkap ang hikayatin si Mimori na sumama sa kanilang landas, ngunit lalo lamang umapaw ang galit ni Mimori. Ang bawat salita nila ay tila lason, ngunit ito rin ang nagpatunay na sila nga ang mga halimaw na lumipol sa Speed Clan at ngayoy tinatarget si Nyaki at ang iba pang mga nilalang. Sa malamig na tinig, idineklara niya na wala siyang pakialam kung tama o mali ang kanilang ideolohiya, ang tiyak ay sisirain niya sila. Ang kanyang katawan ay nanginig sa puot habang pinakawalan ang kanyang berserk power, at ang kanyang aura ay nagliyab ng matindi. Kahit pa ituring ang Sword of Courage bilang pinakamalakas ng sangkatauhan, tiniyak niya sa sarili na dudurugin niya silang lahat. Isa-isa hanggang walang matira.
Para kay Nyaki, para sa alaala ng Speed Clan, at para sa kanyang mga kasama, hinding-hindi niya hahayaang makatakas ang mga ito mula sa kanyang paghihiganti. At dito nagtatapos ang chapter 62 ng Failure Frame. Matapos talunin ni Tuka Mimori sina Toado at ang Bird Witcher. Bumalik siya kina Seras at Nyaki. Si Seras, na agad na nag-alala nang makarinig ng kaluskos sa damuhan, ay nakahinga ng maluwag nang makita na si Mimori lang pala yon, bagaman namutla siya nang mapansin ang dugo sa kanyang katawan. Agad siyang nagtanong kung sugatan ito, ngunit kalmado siyang sinagot ni Mimori na hindi kanya ang dugo kundi sa mga kalaban na kanyang pinaslang. Ipinaliwanag din niya na ang tanging natalo niya ay ang dalawang kasamahan ng Sword of Courage na humahabol kay Nyaki. Nabigla si Nyaki, hindi makapaniwala na nagawa niyang talunin kahit ang mga yon, dahil bukod kina Lewin at Satsuki, malalakas ang lahat ng miyembro ng Sword. Sa kanyang pagkalito, naitanong niya kung sino ba talaga si Mimori. Noon lamang napagtanto ni Mimori na hindi pa niya naipapakilala ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama. Ipinakilala niya sina Seras, Pigimaru ang slime, at si Slee ang kabayong halimaw. Napaiyak si Nyaki at yumuko ng malalim, taos pusong nagpapasalamat at humihingi ng tawad dahil nadamay ang lahat sa kanyang problema. Iginiit niya na hindi siya maaaring sumama sa kanila dahil bilang banal na hayop, tiyak na patuloy siyang hahabulin ng Sword of Courage at magiging dahilan lamang ng higit pang kapahamakan. Mariing tinutulan iyon ni Mimori. Sinabi niyang hindi na niya kailangang tumakbo pa dahil ang tinatawag na pinakamalakas ng sangkatauhan na siyang pinagkakatiwalaan ng Sword ay patay na at siya mismo ang pumatay rito. Napatigil si Nyaki sa rebelasyong iyon. Dagdag pa niya, nakikita niyang may pag-aatubili si Nyaki, tila nahahabag pa sa Sword, ngunit hindi siya gaya nito, hindi niya kayang palampasin ang mga naglipol sa Speed Clan. Inatasan niyang bantayan ni Sera si Nyaki habang siya ay aalis upang hanapin ang 7 natitirang miyembro ng Sword. Sumakay siya kay Slee at naglakad na may mabigat na isip, nagbabalik tanaw sa kalupitan ng mga kalaban. Hindi niya sila pagbibigyan ng patas na laban, bagkus ay sisiguraduhin niyang dahan-dahan at masakit ang kanilang magiging wakas. Samantala, sa kuta ng Sword of Courage, nag-uumpisa ng mangamba ang mga kasamahan dahil hindi pa bumabalik sina Toado. Nag-isip si Karo na baka nakatakas na si Nyaki ng mas malayo kaysa inaasahan, samantalang nagsisi si Lewin na hindi pa niya ito masyadong napinsala. Si Satsuki ay nagpaalala na dapat sana ay binulag nila si Nyaki para hindi ito makatakas. Nalungkot si Lewin sa tinatawag niyang pagtaksil ng kanilang tinulungan, ngunit si Miana ay pinakalma siya, pinaalala ang sinabi niya noon matapos nilang lipulin ang Speed Tribe na hindi dapat pumatay ng dala lamang ng puot, kundi sa paraang masisiyahan sila. Sang-ayon dito, nagpasya silang humanap ng mas malupit na paraan upang tapusin si Nyaki. Bilang katuparan din ng kalooban ng kanilang diyosa. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang kakaibang katahimikan. Nawala ang huni ng mga insekto at si Lewin ay nakaramdam ng matinding panganib. Agad niyang inutusan ang lahat na maghanda at pina-activate kay Miana ang Fortress Mode White Noise, isang depensa na bihira nilang kailanganin sapagkat karaniwan ay kayanan nila ni Satsuki ang mga kalaban. Naghinala sila kung baka isa itong halimaw na may night vision o isang malayong manunudla, ngunit walang tiyak na sagot, tanging ang kutob ni Lewin na isang nakamamatay na kasamaan ang papalapit, at bigla ngang lumitaw si Satsuki. Ngunit kakaiba ang anyo, namumutok ang mga ugat at tila sasabog ang katawan. Walang paliwanag, bigla siyang umatake. Dala ng matinding pagnanasa sa pagpatay. Nabigla ang lahat, hindi makapaniwala na ang kanilang sariling kasama ay tinalikuran sila. Tinawag siya ni Lewin at pinakiusapan, ngunit walang pakundangan itong umatake sa fortress. Nataranta sila nang mapansing inihahanda na ni Satsuki ang Godslayer, isang mapanirang atake na kayang basagin ang depensa ni Miana. Sa desperasyon, napilitan si Lewin na sumalag at tuluyang patayin si Satsuki upang iligtas ang iba. Sa huling sandali ng buhay, bumalik ang ulirat ni Satsuki at nakahingi ng mahinang tawad kay Lewin bago tuluyang pumanaw. Nanginginig sa pagkabigla at lungkot, yakap-yakap ni Lewin ang kanyang bangkay, pinahihirapan ng tanong kung anong kapangyarihan ang sumira sa kanyang kasama. Ang Sword of Courage, na dati puno ng tiwala sa sarili at sa kanilang misyon, ay ngayon nakaharap sa isang mas malupit at mas misteryosong panganib na hindi pa nila kailanman naranasan. At dito nagtatapos ang chapter 63 ng Failure Frame. Sobrang nabigla at napatigil ang buong grupo sa sinapit ni Satsuki. At ang bigat ng pangyayari ay nananatili sa hangin na para bang hindi sila makahinga.
Si Yugong, nanginginig ang boses dahil sa galit at dalamhati, ay nagtanong kung nagkamalay pa ba si Satsuki bago siya tuluyang nawala, ngunit agad siyang pinutol ni Alain na ayaw nang lalong masaktan ang lahat. Si Lewin, na napilitan sa nakakatakot na desisyong tapusin si Satsuki para mailigtas ang iba, ay mahigpit na nakiusap na kumalma sila. Ipinapaalala niyang hindi pa nawawala ang tunay na kalaban, naroon pa rin ang nakakatindig balahibong presensya nito sa paligid. Dahil sa sobrang sama ng loob, ibinuhos ni Yugong ang sisi kay Nyaki na tinawag niyang ugat ng lahat ng trahedya. Si Alain, hindi na mapanatili ang pagiging kalmado, ay humingi rin ng paumanhin at nangakong ilalabas niya ang buong galit kay Nyaki kapag nagharap sila. Sinabi ni Lewin na ikalat ang mga light orb sa paligid para ma-detect ang kilos ng kaaway at agad tumalima si Yugong. Nilawan ni Lewin ang orbi sa kanyang kamay at buong tapang na sinabi na sila ang liwanag na tumatanglaw sa mundong ito at hindi sila maaaring lamunin ng kadiliman. Biglang nagpakita si Mimori mula sa labas ng kanilang barrier, parang nang aasar na tinanong kung nag-enjoy ba sila. Napatigil si Lewin dahil may naramdaman siyang kakaiba bago mawala si Mimori. Naguluhan si Yugong at tinanong kung ano ang nakita niya, pero sinabi ni Lewin na baka imahinasyon lang, kahit malinaw na hindi iyon totoo. Nang tanungin siya kung delikado bang sila ang maunang umatake, tumango si Lewin at ipinaliwanag na hindi maganda ang kutob niya. May magyayaring masama kung makuha ng kaaway ang kumpletong tanaw sa kanila. Dahil dito, napagdugtong ni Yugong na marahil hindi makaatake ang kaaway hanggat hindi sila ganap na nakikita ng lahat, kaya nila ginamit si Satsuki bilang pamalit. Dahil wala silang sapat na lakas para lumaban mismo. Pero biglang sumakit ang ulo at dibdib ni Lewin nang umigting ang kanyang intuisyon, dahilan para siya ay mapahawak sa sarili. Nag-alala si Alain, ngunit sa nanlalamig na boses ay sinabi ni Lewin na ang kanyang instinct ay naghahayag ng katotohanan. May ilan sa kanilang mga kasama na patay na, pinaslang ng isang tagamasid na nakatingin sa kanila mula sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Alain pero nagpatuloy si Lewin. Ang aura ng kaaway ay kakaiba, hindi malakas, pero labis na nakakatakot. Alam niyang kaya niya itong talunin sa harapan, pero may nakagigimbal na takot na pumipigil sa kanya. Ang kabalintunaan na iyon ang siyang susi sa kanilang tagumpay. Ang kanyang instinct, na ilang beses nang nagligtas sa kanila, ang nagsasabing ang pag-unawa sa kaaway na ito ang magbubukas ng landas para mabuhay sila. Habang sinusubukan ni Lewin alamin ang posibilidad, tao ba ito? Subhuman? Human-faced species? Assassins mula sa dulo ng mundo? O ikalawang pangkat ni Mira, wala kahit isa ang tumutugma sa nararamdaman niya. Habang nag-iisip, biglang umalingaw ang yabag ng mga kabayo sa labas ng barrier. Kumpirmado ni Yugong, may dalawa o higit pang kabayo. Ngunit muling kumilos ang kutob ni Lewin, hindi ang mga sakay ang tunay na banta. Humiling siya ng light orb, inihagis ito pataas, at doon nila nakita ang katotohanan. Sa liwanag ng orbi ay lumitaw ang isang higanteng slime, naglalakihan at nakakatakot. Napabulong si Miana, hindi makapaniwala. Napatawa si Lewin dahil sa wakas ay nakita niya ang pinagmulan ng kakaibang presensya, isang mutated slime. Kahit dapat ay mahina, lumaki ito ng sobra at nagkaroon ng kakayahang guluhin ang pandama at isip ng mga tao. Nang magbago ng anyo ang slime upang tumakas sa kabubatan, sinabi ni Lewin na hindi niya ito palalampasin. Kinuha niya ang espada ni Satsuki at humingi ng lakas ng kasama nilang nasawi. Ngunit bago siya umatake, naglabas ng matinding sakit ng ulo ang slime, isang psychic attack na sinusubukang takutin sila. Pilit itong tinitiis ni Lewin at muli sanang susugod, ngunit sa refleksyon ng barrier, ay nakita niya ang nakakatakot na imahe ni Mimori, nakatayo sa likuran nila. Huli na. Pinakawalan ni Mimori ang kanyang paralysis skill at sa isang iglap ay hindi makagalaw ang lahat. Samantala, sa kabilang bahagi ng lugar, nakarating si Karo kina Seras at Nyaki at pilit na kinukuha si Nyaki. Tumanggi si Seras ng mariin at agad nag-transform sa kanyang spirit armor, handang lumaban ng seryoso mula sa unang segundo pa lang. Si Karo, mayabang at puno ng pagnanasa sa labanan, ay natuwa na makaharap ang sikat na elf knight, sinasabing kaya niyang gawin ang kahit ano sa isang elf. Binantaan niya si Seras, ngunit hindi ito natinag. Sa isang kisap, kumilos si Seras ng napakabilis at bago pa makadepensa si Karo, napugutan na siya ng ulo. Tahimik na sinabi ni Seras na napakabagal niya at na ang mga ginawa niya sa Speed Clan at kay Nyaki ay hindi mapapatawad. Ngunit sa ironya, idinagdag niya na maswerte pa si Karo.
Dahil kung si Mimori ang nakaharap nito, hindi iyon matatapos ng ganoon kabilis o magaan. Mas magiging malupit, mas nakakatakot, at mas walang awa ang kanyang naging kapalaran, at dito nagtatapos ang chapter 64 ng Failure Frame. Ang pag-atake ni Mimori laban sa Sword of Courage ay inihayag bilang isang maingat at malamig na planong binuo sa panlilinlang, manipulasyon, at paghihiganti. Nagsimula ang lahat sa isang pagbabalik-tanaw matapos siyang mahiwalay kina Seras at Nyaki, kung saan palihim niyang nakita sina Satsuki at Nanatot habang nagtatago sa mga palumpong. Agad niyang nakilala si Satsuki bilang isa sa pinakamalalakas na mandirigma, isang haligi ng Sword of Courage, at napatunayan sa kanya na totoo ang mga usap-usapan. Ang lakas ni Satsuki ay higit pa kahit sa 5 Dragon Knight na minsang nagsilbi kay Sivit. Alam ni Mimori na ang direktang labanan ay tiyak na kamatayan para sa kanya, ngunit nauunawaan din niya na ang labis na kumpiyansa at kakayahang sukatin ang lakas ng kalaban ay maaaring maging kapahamakan ng mismong malalakas. Nang madama ni Satsuki at ng kanyang kasama ang presensya ni Mimori at Pigimaru, kusa siyang lumabas, nagkunwaring walang armas at nagpakilalang isang mensahero ng diyosa. Sa likod ng kanyang huwad na ngiti, lihim niyang ginamit ang mga abnormal status skill na ipinagkaloob sa kanya bilang isang summoned hero, inudyukan si Nanatot na umatake at pinilit si Satsuki na patayin ang sarili niyang kakampi. Sa sandaling iyon ng kaguluhan at pagkabigla, nilaso ni Mimori si Satsuki at inilagay ito sa estado ng berserk. Pagkatapos ay ginamit ang maingat na koordinasyon ng tunog kasama sina Pigimaru at Slee upang akayin ang nagwawalang bahalang mandirigma patungo sa iba pang kasapi ng Sword of Courage. Nalayong sirain ang grupo mula sa loob gamit ang sarili nilang lakas. Pagdating ni Mimori sa unit ni Lewin, natuklasan niyang may nakatayong depensibong hadlang na humahadlang sa paggamit niya ng karamihan sa kanyang abnormal status skills, sapagkat kinakailangan ng mga ito ang ganap na pagkilala sa buong katawan ng target. Sa harap ng hindi inaasahang balakid na ito, muli siyang umangkop at piniling lumikha ng kaguluhan sa halip na umasa sa tuwirang lakas. Inutusan niya si Slee na gayahin ang tunog ng mga kabayong tumatakbo, habang pinapalaki niya si Pigimaru upang maging kapansin-pansin at lumikha ng ingay. Samantala, si Mimori ay nakihalo sa kaguluhan. Ginamit niya ang nag-iisa niyang kasanayan na hindi nangangailangan ng visual confirmation, ang slow, at ibinaba ang lahat sa isang mundong mabagal at mapurol. Kung saan ang galaw, pandama, at reflex ay lubhang humina. Sa loob ng pagbabagong ito ng oras, nagawa ni Mimori na lapitan si Lewin Seal, kahit pa mas mahina siya sa pisikal na aspeto. Sa sandaling humina ang depensa ng hadlang, agad siyang kumilos, pinaparalisa si Lewin at ang kanyang mga kasama habang napagtanto ni Lewin na matagal na pala siyang nandoon. Habang hindi makagalaw ang kanilang mga katawan at unti-unting nilalamon ng takot ang kanilang isipan, kalmadong sinimulan ni Mimori ang susunod na yugto ng kanyang plano. Ibinunyag ni Mimori ang kanyang kaalaman tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng Sword of Courage bilang isang lihim na unit na direktang inuutusan ng diyosa na si Visis. Nilason niya sila at ipinaliwanag ang malupit na lohika ng kanyang mga pamamaraan, ang paralisis upang alisin ang anumang paglaban, at ang lason upang tiyakin ang mabagal at hindi maiiwasang kamatayan. Pinukaw niya ang kanilang pagdududa sa isa't isa sa pamamagitan ng pagsisiwalat na isa sa kanilang mga kasama, si Karo, ay matagal nang nagkanulo sa kanila. Nang mag-alok si Mimori na iligtas ang sinumang magbibigay ng pinakamahalagang impormasyon, tuluyang gumuho ang kanilang pagkakaisa. Ibinunyag ni Alain ang layunin ni Visis na lipulin ang lahat ng demi-human at halimaw sa bansa sa dulo ng mundo. Habang sinabi naman ni Miana na ang natitirang Divine Beast ay mismong sinapian ng diyosa. Naglabas din ng sarili niyang galit si Yugong, at sa huli, si Lewin, ang kanilang pinuno, ang gumawa ng pinakamatinding pagtataksil. Isiniwalat ang misyon ng ika-6 na kavalyeria na puksain ang Forbidden Word Tribe, at inamin na naipadala na sa diyosa ang lokasyon ng bansa sa dulo ng mundo ilang oras na ang nakalipas. Sa isang baluktot na paliwanag, ipinagtanggol ni Lewin ang kanyang ginawa bilang bond, iginiit na ang sarili niyang kaligtasan ang pinakamahalaga. Matapos makuha ang lahat ng impormasyong kailangan niya, pansamantalang inalis ni Mimori ang lason at hiniling ang buong salaysay ng kanilang mga ginawa laban sa Speed Tribe at sa mga magulang ni Eve. Sa pagkakataong ito, nagsalita silang walang pagtatalo, halos may halong nostalhiya habang inaalala ang kanilang kalupitan, at nagtatawanan pa habang muling natatagpuan ang kanilang baluktot na samahan na nakabatay sa pagdanak ng dugo.
Ang kanilang hayagang pag-enjoy sa pagpatay ang nagsilbing huling patunay na sila ay hindi karapat-dapat sa awa. Isa-isa silang pinatay ni Mimori sa pamamagitan ng berserk, habang nananatili silang paralisado, binalewala ang kanilang sigaw, galit, at desperadong pagsusumamo. Ang huling pangaral ni Lewin tungkol sa pagsisisi at ang pagsasabing ang paghihiganti ay walang laman ay malamig na tinanggihan ni Mimori, ipinahayag niyang siya mismo ay isinilang mula sa paghihiganti. Hindi tulad ni Eve na nagawang tanggapin ang kanyang mga sugat at magpatuloy bilang isang ganap na adulto, hindi niya kayang magpatawad o lumimot. Isinuot muli ni Mimori ang kanyang maskara at tinanggap ang papel ng tagapaghusga. Piniling siya na lamang ang magdumi ng kanyang mga kamay upang matiyak na ang mga halimaw na tulad nila ay hindi na muling makakalaya. At dito nagtatapos ang chapter 65 ng Failure Frame. Matapos muling magtagpo sina Seras, Mimori at Nyaki, ipinaliwanag ni Seras na napatay niya ang isang kasapi ng Sword of Courage na nagtatago sa paligid, bagay na muling nagpatibay sa tiwala ni Mimori sa kanya bilang Vice Captain ng Best King Squadron. Labis na nagulat si Nyaki nang malaman na si Mimori mismo ay nagapirin ang Sword of Courage, subalit walang oras upang magpahinga, nagpasya si Mimori na agad silang magpatuloy sa paglalakbay, sapagkat alam niyang naiparating na sa maruming Diyosa ang kanilang kinaroroonan at mas lalo lamang silang mapapahamak kung magtatagal pa. Sumang-ayon si Seras na nagsabing habang papalapit sila sa country at the end of the world, mas lalayo sila sa mga monster zone at sa direktang impluensya ng Diyosa. Pagsapit ng gabi, habang sila'y pansamantalang nagpapahinga, biglang napaiyak si Nyaki habang kumakain. Inamin niyang ang init at ginhawang nararamdaman niya ay nagpapaalala sa pamilyang umampon at nagmahal sa kanya noong siya'y nag-iisa pa. Naantig si Mimori at isiniwalat na kahit may hawak na silang susi upang makapasok sa kanilang patutunguhan, nais pa rin niyang isama si Nyaki, hindi dahil kailangan, kundi dahil tunay niya itong pinahahalagahan. Labis ang tuwa ni Nyaki at nangakong sasamahan sila at babayaran balang araw ang kabaitan ni Mimori, habang ibinabahagi niya ang alaala ng kanyang inampon na ina at mga kapatid na itinuring siyang tunay na pamilya kahit wala silang ugnayang dugo. Samantala, sa royal capital ng Alyon, sumiklab ang kaguluhan ng ipatawag ng Diyosa na si Vices Ieyasu at italaga siya sa isang mahalagang misyon sa kanluran. Pinupuri ang kanyang talino habang lihim na minamanipula ang kanyang katapatan. Bigla ring naglaho ang kanyang katahimikan nang dumating ang isang agarang balita na nagdeklara ng digmaan laban sa Alyon ang Mad Emperor ng kaharian ng Mira. Agad na tinipon ni Vices ang konseho at inutusan si Duke Polari na ipagtanggol ang hangganan upang pigilan ang Mira na masakop ang mahahalagang kuta na maaaring magpabago sa takbo ng digmaan. Bagamat ipinapakita niyang siya'y isang Diyosang pasan ang bigat ng mundo, sa kanyang kalooban ay lumalalim ang takot at galit niya habang iniisip ang mga ipinagbabawal na mahika. Mga banal na halimaw at ang posibilidad na nalaman ng Mad Emperor ang mga lihim na dapat ay para lamang sa mga Diyos. Unti-unting napupunta ang kanyang pagdududa sa Vice King Squadron, kay Belzidia, at sa mga rebeldeng tulad ni Ayaka Sugou, na sa kanyang paningin ay mga nilalang na unti-unting lumalampas sa kanyang kontrol. Hindi batid ang malawak na kabuluhang nagaganap sa likuran nila, tuluyan nang nakarating sina Mimori at ang kanyang mga kasama sa napakalaking tarangkahan ng country at the end of the world, kung saan tumugon ang mahiwagang liwanag sa presensya ni Nyaki. Kusang bumukas ang tarangkahan, ikinagulat ni Seras at Nyaki, at sila'y umakyat sa sinaunang hagdan patungo sa maalamat na lupain na sinasabing tahanan ng Forbidden Words Clan at ng pinakamatinding ipinagbabawal na aklat ng Mahika. Nang palibutan sila ng mga armadong demi-human, mahinahong humiling si Mimori ng pakikipagkita sa Immortal King Zek at ipinakita ang patunay ng tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Erika Ana Orbael. Sa paglitaw ng napakalaking anyong buto ni Haring Zek at matapos niyang kilalanin ang katotohanan ng scroll, tinanggap niya ang determinasyon ni Mimori at, bagamat bihira, pinahintulutan ang grupong pinamumunuan ng isang tao na maging mga panauhin ng kaharian. Sa pagbukas ng mga pinto at pagsilip ng isang malawak na nakatagong kaharian, pumasok ang grupo sa country at the end of the world, nakatayo sa hangganan ng kapangyarihang maaaring magbigay kay Mimori ng kakayahang tuluyang maghiganti sa Diyosa. At dito nagtatapos ang kabanata 66 ng Failure Frame. Pagdating ng Mary King Squadron sa misteryosong bansa na kilala bilang Land at the End of the World. Sila ay sinalubong at ginabayan ni Gratra, isang harpy na nagsisilbing kapitan ng Imperial Guard at isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang mandirigma ng kaharian. Habang naglalakad sila sa mga lansangan ng kabisera,
kapansin-pansin ang paghanga ni Naseras at Nyantan sa kanilang paligid. Ang bansang ito ay kakaiba kumpara sa ibang lugar. Ito ay isang lupain kung saan ang mga demi-human at mga halimaw ay namumuhay ng magkakasama sa maayos at payapang lipunan sa pinakadulo ng mundo. Habang ang karamihan sa grupo ay humahanga sa tanawin, si Mimori ay nanatiling kalmado at tila hindi gaanong naapektuhan ng mga bagay na nakikita niya, bagay na napansin ni Gratra. Pagkaraan ng maikling pag-uusap, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa napakalaking kastilyo na nagsisilbing tirahan at sentro ng kapangyarihan ni King Zek, ang pinuno ng kaharian. Ang kastilyo ay may anyong sinaunang kuta na nagbibigay ng pakiramdam na ang bansang ito ay matagal ng matatag at makapangyarihan. Pagpasok nila sa kastilyo, dinala muna sila sa isang silid kung saan sinabi sa kanila na maghintay hanggang matapos ang paghahanda para sa kanilang pakikipagpulong sa hari. Ilang sandali pa ay tinawag sila papunta sa conference chamber kung saan nakaupo si King Zek sa kanyang trono. Malugod silang tinanggap ng hari at agad na hinulaan ang dahilan ng kanilang pagbisita, ang makipagkita sa Forbidden World Clan. Kinumpirma ito ni Mimori, ngunit bago nila pag-usapan ang pangunahing pakay, humiling siya ng kakaibang kahilingan, nais niyang makipag-usap sa hari ng pribado. Hiniling niyang lumabas ang kanyang mga kasamahan at pati na rin ang sinumang nagmamasid mula sa mga lihim na silid. Nagulat ang mga halimaw na nakikinig mula sa tagong silid at nagalit si Gratra dahil pinaghinalaan niyang baka may masamang balak si Mimori laban sa hari. Gayunpaman, pinigilan siya ni King Zek at sinabing ayos lamang ito. Ipinaliwanag ng hari na ang grupo ni Mimori ay ipinadala ni Erika, isang taong lubos nilang pinagkakatiwalaan dahil minsan na nitong nailigtas ang kanilang kaharian mula sa pagkawasak. Dahil dito, nagpasya si Zek na magtiwala rin kay Mimori at pinaalis ang lahat sa silid. Nang sila na lamang dalawa ang natira, ipinaliwanag ni Mimori ang tunay na dahilan ng kanyang kahilingan. Maikli ngunit seryoso niyang ibinahagi na ang Goddess Visis ay naghahanda ng isang pagsalakay laban sa bansang ito. Ayon sa impormasyong nakuha niya matapos niyang talunin ang elite unit ng Diyosa na kilala bilang Sword of Courage, ang hukbong paparating ay kinabibilangan ng 6th Cavalry of Alyon at isa pang makapangyarihang Divine Beast. Nilinaw ni Mimori na nasa matinding panganib ang kaharian at maaaring mangyari ang pag-atake anumang oras. Nang marinig ito, tahimik na nalungkot si King Zek at sinabi na tila itinuturing pa rin ng ibang bahagi ng mundo na mapanganib ang kanilang bansa. Ipinaliwanag ni Mimori na hindi naman lahat ng bansa ang may ganitong pananaw, ang goddess at ang kanyang malalapit na tagasunod lamang ang talagang nagtataglay ng matinding galit laban sa mga demi-human. Tinanong ni Zek kung ibig sabihin ba nito na ang pagsalakay ay personal na desisyon lamang ng Diyosa at hindi kasunduan ng buong mundo. Inamin ni Mimori na hindi pa niya nakikita ang buong mundo mismo, ngunit ayon sa kanyang narinig, magkakaiba ang pananaw ng bawat bansa tungkol sa mga demi-human. Idinagdag pa ni Mimori na naniniwala siyang may natitira pang kaunting oras bago makarating ang hukbo ng Diyosa, ngunit kailangan nilang maghanda kung nais nilang ipagtanggol ang kanilang bansa. Sinadya niyang sabihin ito muna sa hari upang maiwasan ang pagkalat ng takot at kaguluhan sa buong kaharian. Lubos na nagpasalamat si King Zek sa kanyang pag-ingat at agad na nangakong kakausapin ang kanyang mga tagapayo upang pagplanuhan ang depensa ng bansa. Pagkatapos nito, binalikan ng hari ang orihinal na pakay ni Mimori. Kinumpirma niyang buhay pa at naninirahan sa loob ng kaharian ang Forbidden World Clan na kilala rin bilang Kurosaga. Lubos itong ikinagulat at ikinatuwa ni Mimori dahil ang pakikipagkita sa kanila ang isa sa pinakamahalagang layunin ng kanyang paglalakbay at mahalaga sa kanyang plano laban sa Diyosa. Ipinaliwanag ni Zek na ang Kurosaga ay nagmula sa isang sinaunang bloodline at ang kanilang pangalan ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng kanilang tribo. Dahil na rin sa kahilingan ni Erika noon, pumayag ang hari na ayusin ang pagkikita ni Mimori at ng clan. Matapos ang pulong, bumalik si Mimori sa kanyang mga kasamahan at ipinaalam na makikilala na nila ang Forbidden World Clan. Binanggit ni Seras na nangangahulugan ito na papalapit na sila sa lihim ng Forbidden Spells na matagal na nilang hinahanap. Sa pagkakataong ito ay kinausap din ni Mimori si Nyaki, ang Divine Beast na tumulong sa kanila upang makapasok sa bansa. Dahil si Nyaki ang nagsilbing susi para makapasok sila sa lupain, ang kanyang pag-alis ay maaaring magdulot ng problema sa kaharian. Naging emosyonal si Nyaki at umamin na gusto niyang makita muli ang kanyang kapatid, ngunit naunawaan niyang maaaring mapahamak ang mga tao sa bansang ito kung aalis siya.
Dahil dito, pinakalma siya ni Mimori at nangakong susubukan niyang ayusin ang paraan upang magkita silang muli ng kanyang kapatid kapag natapos na ang lahat. Kahit sinabi niyang hindi niya ito maipapangako ng tiyak, labis pa ring nagpasalamat si Nyaki at nangakong babawi siya sa kabutihang ito balang araw. Bilang kapalit, humiling si Mimori ng isang maliit na pabor. Sa loob ng monster area ay may isang dark elf na babae na nagngangalang Liz na nakatira kasama ang tabo witch na si Erika Anaorobael. Hiniling ni Mimori kay Nyaki na kung sakaling magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap, sana ay makilala nito si Liz at subukang maging kaibigan niya. Masayang pumayag si Nyaki at sinabi na gagawin niya ang kanyang makakaya dahil matutuwa siya kung magkakaroon siya ng kaibigan. Di nagtagal ay dumating ang isa pang pinuno ng kaharian. Isang lamia na nagngangalang Amia Plum Lorenes. Nakabilang sa 7 Lights, ang nagpakilala at nagsabing inutusan siya ng hari na ihatid si Mimori sa Kurosaga clan. Gayunpaman, dahil ayaw ng clan na makipag-ugnayan ng madalas sa mga tagalabas, si Mimori lamang ang makikipagkita sa kanila habang mananatili ang kanyang mga kasamahan sa kastilyo. Habang naglalakbay sila patungo sa tirahan ng Kurosaga, ginamit ni Mimori ang pagkakataon upang magtanong at makilala pa si Amia. Ipinaliwanag ni Amia na ang 7 Lights ay ang grupo ng 7 pangunahing pinuno na sumusuporta at namamahala sa bansa, 4 na leader ng militar, ang hari, ang chancellor, at ang kapitan ng gwardiya. Napansin din ni Mimori na ang pamumuhay sa bansang ito ay halos katulad ng pamumuhay ng mga tao. Ayon kay Amia, sinadya nila ito bilang paghahanda sa araw na maaaring magkasamang mamuhay ang mga tao at demi-human. Sa pamamagitan ng pagiging pamilyar sa kultura at pamumuhay ng mga tao, umaasa silang mas madali silang makakapaghalo sa lipunan ng tao balang araw. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Mimori na si Amia ay direkta magsalita, magaan kausap at madaling lapitan, kahit na sa kanyang isip ay tila medyo simple ang kanyang personalidad. Sa wakas ay nakarating sila sa nakatagong pamayanan ng Kurosaga clan. Sinabi ni Amia na ipapaalam muna niya sa pinuno ng clan ang pagdating ni Mimori. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya at dinala si Mimori sa isang gusali kung saan siya makikipagkita sa leader ng clan. Doon ay nakilala niya si Munin, isang magandang babaeng may pakpak na nakaupo sa isang trono at siyang pinuno ng Kurosaga tribe. Matapos ang formal na pagpapakilala bilang si Belzidia, leader ng Nez King Squadron, ipinahayag ni Mimori ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makausap siya. Diretsahang tinanong ni Munin kung ano ang pakay niya sa Forbidden World clan. Bilang sagot, inilabas ni Mimori ang isang cursed scroll at ipinaliwanag na nalaman niyang ang Kurosaga lamang ang may kakayahang basahin ang sulat na nakapaloob dito. Ang kanyang kahilingan ay simple ngunit mapanganib, nais niyang malaman ang lihim na nakatago sa scroll at makuha ang kapangyarihan ng forbidden spells. Naging seryoso ang mukha ni Munin at tinanong siya kung bakit niya hinahanap ang ganitong mapanganib na kapangyarihan. Walang pag-aatubiling ibinunyag ni Mimori ang kanyang tunay na layunin. Nais niyang gamitin ang kapangyarihan ng forbidden spells upang sirain ang divine race, lalo na ang goddess vices ng Alyon, at tuluyang wakasan ang kanyang pag-iral, sa paraang hindi na siya kailanman makakabangon muli. At dito nagtatapos ang kabanata 67 ng Failure Frame. Nagsimula ang usapan ng hayagang ipahayag ni Mimori kay Munin na ang layunin niya sa paghahanap ng ipinagbabawal na kapangyarihan ay tuluyang wasakin ang diyosa na si Vices. Bagamat nagulat si Munin, napansin niya ang matinding galit at hinanakit na kinikimkim ni Mimori, kaya ibinahagi niya ang malungkot na kasaysayan ng Kurosaga clan. Ipinaliwanag niya na noong matuklasan ng diyosa ang tungkol sa mga forbidden spells, itinuring niya itong banta at sinubukang lipulin ang buong angkan na nagresulta sa pagkamatay ng marami sa kanila. Sa panahon ng matinding kaguluhan na dulot ng ugat ng lahat ng kasamaan, kung kailan abala ang diyosa, nagplano ang Kurosaga kasama ang iba pang inaaping nilalang tulad ng demi-humans at ilang mga halimaw na lumikas. Sa pagkatapos, napunta ang usapan sa mismong forbidden spells. Inamin ni Munin na hindi nila lubos na nauunawaan ang epekto nito noon, ngunit ipinaliwanag niya kung paano ito gagamitin, kabilang ang pangangailangan ng isang bihirang material na tinatawag na Azure Dragonstone. Sinasabing napakahirap hanapin ito at karaniwang makikita lamang sa mga kolektor sa mga bansang tulad ng Yonato Kingdom o Mira Empire. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natuklasan nilang ang grimoire ni Mimori na iniwan ng isang taong pinahirapan din ng diyosa, ay mayroon ng nakapaloob na Azure Dragonstone sa mismong pagkakabigkis nito.
Nang suriin ito ni Munin, nalaman niyang ang kapangyarihan ng Forbidden Spell ay kayang inolify at i-seal ang lahat ng depensibong kakayahan ng mga nilalang na may dugong banal, na direktang makakalaban sa proteksyon ng Diyosa. Dahil kumpleto na ang mga kinakailangan, namangha ngunit nabahala si Munin. Sa kabila nito, iginiit niyang sasamahan niya si Mimori dahil sinasabing ang paggamit ng kapangyarihang ito ay may kapalit na kamatayan at bilang miyembro ng Kurosaga, tungkulin niyang akuin ang panganib. Gayunpaman, bago sila tuluyang kumilos, may isang hiling si Munin, tulungan ng Bay King Squadron ang kanilang bansa sa nalalapit na laban sa puwersa ng Alyon, lalo na ang kilalang 6th Cavalry Regiment. Agad itong tinanggap ni Mimori bilang bahagi ng kanilang alyansa. Pagkatapos ng mabigat na usapan, pansamantalang gumaan ang sitwasyon nang muling makasama ni Mimori ang kanyang mga kasamahan at malaman na nahimatay si Seras matapos makakita ng isang napakalaking bulate habang naglilibot sa bukirin. Nagdulot ito ng bihirang pagkakataon na makatawa si Mimori na nagpapakita ng kanyang pagiging tao sa kabila ng mabigat niyang misyon. Nahihiya si Seras at nangakong malalampasan ang kanyang kahinaan habang nakita naman ni Mimori na mas naging kaibig-ibig siya dahil dito. Ngunit agad din silang bumalik sa seryosong usapan tungkol sa paparating na labanan. Ibinahagi ni Seras na ang 6th Cavalry ay binubuo ng mga taong may kaduda-dudang nakaraan at lubos na tapat sa Diyosa, ngunit kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanilang pinuno na kilala bilang John Doe, isang lalaking sinasabing walang kakaibang katangian. Naging kahina-hinala ito kay Mimori dahil tila kakaiba para sa isang pinuno ng isang makapangyarihang unit. Samantala, lumipat ang kwento sa panig ni Yasu Tomohiro, isang bayani na kasalukuyang nagmamartsa kasama ang 6th Cavalry sa utos ng Diyosa upang salakayin ang bansa sa dulo ng mundo at hikayatin ang Night King Squadron na sumanib sa kanila. Ngunit sa kanyang isipan, puno siya ng kayabangan at masamang balak. Minamaliit niya ang kanyang mga kasama at naniniwalang hindi niya kailangan ang tulong ng iba. Sa halip na makipagtulungan, plano niyang traidurin si Mimori, linlangin ito, patayin, at angkinin si Seras bilang bahagi ng sarili niyang kwento. Ipinakita rin niya ang kanyang kalupitan sa paraan ng pagtrato niya sa iba, kabilang ang pananakit sa kapitan na si John Doe at sa isang divine beast na sumubok kumontra sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling mapagpakumbaba si John Doe at piniling pakalmahin ang sitwasyon sa halip na lumaban. Patuloy namang ipinagyayabang ni Yasu ang kanyang lakas, iginiit na siya lamang ang susi sa tagumpay at kaligtasan ng lahat. Sa kabuuan, malinaw ang matinding pagkakaiba ng dalawang panig, ang grupo ni Mimori na pinagbubuklod ng paghihirap, pagtutulungan, at hangaring pabagsakin ang isang mapaniil na Diyosa, laban sa panig ni Yasu na pinangungunahan ng kayabangan, kasakiman at bulag na katapatan. Dahil parehong papalapit ang kanilang landas sa isa't isa, tiyak ang isang malaking sagupaan na magtatakda ng kapalaran ng Kurosaga clan at ng buong mundo, at dito nagtatapos ang Kabanata 68 ng Failure Frame. Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 68 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagsimula ang usapan ng hayagang ipahayag ni Mimori kay Munin na ang layunin niya sa paghahanap ng ipinagbabawal na kapangyarihan ay tuluyang wasakin ang Diyosa na si Visis. Bagamat nagulat si Munin, napansin niya ang matinding galit at hinanakit na kinikimkim ni Mimori, kaya ibinahagi niya ang malungkot na kasaysayan ng Kurosaga clan. Ipinaliwanag niya na noong matuklasan ng Diyosa ang tungkol sa mga forbidden spells, itinuring niya itong banta at sinubukang lipulin ang buong angkan na nagresulta sa pagkamatay ng marami sa kanila. Sa panahon ng matinding kaguluhan na dulot ng ugat ng lahat ng kasamaan, kung kailan abala ang Diyosa, nagplano ang Kurosaga kasama ang iba pang inaaping nilalang tulad ng demi-humans at ilang mga halimaw na lumikas. Sa pagkatapos, napunta ang usapan sa mismong forbidden spells.
Inamin ni Munin na hindi nila lubos na nauunawaan ang epekto nito noon, ngunit ipinaliwanag niya kung paano ito gagamitin, kabilang ang pangangailangan ng isang bihirang material na tinatawag na Azure Dragonstone. Sinasabing napakahirap hanapin ito at karaniwang makikita lamang sa mga kolektor sa mga bansang tulad ng Yonato Kingdom o Mira Empire. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, natuklasan nilang ang grimoire ni Mimori, na iniwan ng isang taong pinahirapan din ng Diyosa, ay mayroon ng nakapaloob na Azure Dragonstone sa mismong pagkakabigkis nito. Nang suriin ito ni Munin, nalaman niyang ang kapangyarihan ng Forbidden Spell ay kayang inolify at i-seal ang lahat ng depensibong kakayahan ng mga nilalang na may dugong banal, na direktang makakalaban sa proteksyon ng Diyosa. Dahil kumpleto na ang mga kinakailangan, namangha ngunit nabahala si Munin. Sa kabila nito, iginiit niyang sasamahan niya si Mimori dahil sinasabing ang paggamit ng kapangyarihang ito ay may kapalit na kamatayan, at bilang miyembro ng Kurosaga, tungkulin niyang akuin ang panganib. Gayunpaman, bago sila tuluyang kumilos, may isang hiling si Munin, tulungan ng Bay King Squadron ang kanilang bansa sa nalalapit na laban sa puwersa ng Alyon, lalo na ang kilalang 6th Cavalry Regiment. Agad itong tinanggap ni Mimori bilang bahagi ng kanilang alyansa. Pagkatapos ng mabigat na usapan, pansamantalang gumaan ang sitwasyon nang muling makasama ni Mimori ang kanyang mga kasamahan at malaman na nahimatay si Seras matapos makakita ng isang napakalaking bulate habang naglilibot sa bukirin. Nagdulot ito ng bihirang pagkakataon na makatawa si Mimori na nagpapakita ng kanyang pagiging tao sa kabila ng mabigat niyang misyon. Nahihiya si Seras at nangakong malalampasan ang kanyang kahinaan habang nakita naman ni Mimori na mas naging kaibig-ibig siya dahil dito. Ngunit agad din silang bumalik sa seryosong usapan tungkol sa paparating na labanan. Ibinahagi ni Seras na ang 6th Cavalry ay binubuo ng mga taong may kaduda-dudang nakaraan at lubos na tapat sa Diyosa, ngunit kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanilang pinuno na kilala bilang John Doe, isang lalaking sinasabing walang kakaibang katangian. Naging kahina-hinala ito kay Mimori dahil tila kakaiba para sa isang pinuno ng isang makapangyarihang unit. Samantala, lumipat ang kwento sa panig ni Yasu Tomohiro, isang bayani na kasalukuyang nagmamartsa kasama ang 6th Cavalry sa utos ng Diyosa upang salakayin ang bansa sa dulo ng mundo at hikayatin ang Night King Squadron na sumanib sa kanila. Ngunit sa kanyang isipan, puno siya ng kayabangan at masamang balak. Minamaliit niya ang kanyang mga kasama at naniniwalang hindi niya kailangan ang tulong ng iba. Sa halip na makipagtulungan, plano niyang traidurin si Mimori, linlangin ito, patayin, at angkinin si Seras bilang bahagi ng sarili niyang kwento. Ipinakita rin niya ang kanyang kalupitan sa paraan ng pagtrato niya sa iba, kabilang ang pananakit sa kapitan na si John Doe at sa isang divine beast na sumubok kumontra sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling mapagpakumbaba si John Doe at piniling pakalmahin ang sitwasyon sa halip na lumaban. Patuloy namang ipinagyayabang ni Yasu ang kanyang lakas, iginiit na siya lamang ang susi sa tagumpay at kaligtasan ng lahat. Sa kabuuan, malinaw ang matinding pagkakaiba ng dalawang panig, ang grupo ni Mimori na pinagbubuklod ng paghihirap, pagtutulungan, at hangaring pabagsakin ang isang mapaniil na Diyosa, laban sa panig ni Yasu na pinangungunahan ng kayabangan, kasakiman at bulag na katapatan. Dahil parehong papalapit ang kanilang landas sa isa't isa, tiyak ang isang malaking sagupaan na magtatakda ng kapalaran ng Kurosaga clan at ng buong mundo, at dito nagtatapos ang kabanata 68 ng Failure Frame. Ang biglaang paghalik ni Sogo at Hijiri sa harap ng kanilang mga kaklase ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong paligid. Parang huminto ang oras sa isang iglap habang ang lahat ay napatingin sa kanila, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Yukita Kanihei ay napanganga sa gulat, halos hindi makapagsalita habang sinasabi na hindi niya inaasahan na ang class president ay gagawa ng ganoong bagay. Samantala, si Mo Minamino ay napabulong na tila kumpirmado na ang matagal nang kumakalat na tsismis. Ang dating masiglang kapaligiran ay napalitan ng katahimikan na puno ng bulungan at pagtataka, habang sinusubukan ng bawat isa na unawain ang kahulugan ng eksenang iyon. Para sa iba, isa itong nakakatuwang balita, para sa iba naman, isang bagay na nakakailang. Ngunit para kina Sogo at Hijiri, mas malalim at mas komplikado ang dahilan sa likod ng halik na yon. Pagkaraan ng pangyayaring iyon, sa loob ng silid ng magkapatid na Takao, naging mas tahimik ang paligid ngunit ramdam pa rin ang tensyon. Tinanong ni Itsuki Takao ang kanyang ate kung hindi ba sumobra ang ginawa nito, lalo na ang paghalik sa harap ng lahat. Inamin ni Hijiri na hindi iyon ang eksaktong plano niya.
Ang nais lang niya ay makisabay si Sogo ng maayos upang mapanatili ang kanilang pagpapanggap, ngunit tila lumabis ang sitwasyon. May bahid ng pagsisisi sa kanyang boses habang iniisip na baka nagkamali siya at napaunawa si Sogo sa maling paraan. Mas lalo pa siyang nag-alala sa posibilidad na baka iyon ang unang halik ni Sogo at kung ganoon nga, maaaring naging pabigla-bigla ang kanyang ginawa. Ipinapakita nito na kahit si Hijiri, na kilala sa pagiging maingat at lohikal, ay naapektuhan din ng emosyon, samantala, sa sariling silid ni Sogo, paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Para sa kanya, ginawa niya iyon upang mas mapaniwala ang iba na malapit sila ni Hijiri. Iniisip niya na makakatulong iyon upang maging mas maayos ang kanilang sitwasyon. Ngunit habang siya ay nag-iisa, nagsimulang pumasok ang pagdududa. Sumobra ba siya? Nagkamali ba siya ng intindi sa nais ni Hijiri? Sa kabila ng kanyang matatag na imahe, may lihim siyang pangamba, umaasa siya na hindi siya kinamumuhian ni Hijiri dahil sa kanyang ginawa. Muling bumalik ang usapan sa silid ng Takao, ngunit ngayon ay maseryoso na ang paksa. Sinabi ni Itsuki na malamang ay magiging maayos din si Sogo, lalo na't si Hijiri ang kasama nito, ngunit agad niyang inungkat ang isang mahalagang bagay. Ibinunyag ni Hijiri na nakapag-ayos siya ng isang pribadong pagpupulong kasama ang diyosa na si Vices. Dahil dito, napunta ang usapan sa mas malalim na tanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging divine? Inamin ni Itsuki na kahit hinanap niya ito sa mga lihim na talaan, halos walang impormasyon tungkol dito. Lalong naging kahina-hinala ito para kay Hijiri, lalo na't sinasabing daan-daang taon nang nabubuhay si Vices. Kung siya lamang ang Diyos, bakit hindi na lang niya tawaging sarili niya bilang isang Diyos? Ipinapahiwatig nito na maaaring may iba pang tulad niya, mas lalo pang lumalim ang kanilang pagsusuri ng banggitin ni Itsuki na kakaiba ang pagkakaroon ng iba't ibang bansa sa mundong ito, kahit matagal nang umiiral ang diyosa. Kung tunay na nais nitong sugpuin ang kasamaan, hindi ba dapat ay pinag-isa na niya ang mundo? Sa pabirong paraan, sinabi ni Itsuki na baka naman hindi ganoon kakompetente ang diyosa. Umiti lamang si Hijiri at pinalawak ang ideya. Ayon sa kanya, maaaring may limitasyon ang pakikialam ni Vices sa mundo ng tao. Posibleng may mas mataas na sistema na nagbabantay at sumusuri sa mga Diyos. At si Vices ay isa lamang tagapamahala ng mundong ito. Kung masyado siyang makikialam, maaaring may kapalit itong parusa. Inihalin tulad ni Hijiri ang diyosa sa isang opisyal ng gobyerno na nagpapanggap na hukom, maaaring mukhang makatarungan, ngunit posibleng tiwali sa likod ng lahat. Dahil dito, nagpasya si Hijiri na alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap kay Vices. Nang maganap ang kanilang pagpupulong, mainit ang pagtanggap ni Vices kay Hijiri. Sinabi nitong bihira lamang bigyan ng ganitong pagkakataon ng isang tao, ngunit espesyal si Hijiri. Ipinahayag ni Hijiri ang kanyang impluensya sa Class 2C, kabilang sina Sogo at Itsuki, at pati ang kanyang pagsusuri sa iba pang miyembro tulad ni Kirihara. Ayon sa kanya, karamihan sa klase ay nasa ilalim na ng kanyang impluensya. Natuwa si Vices at pinuri siya, pati na rin ang pagkawala ng mga problematikong tao tulad ni Oyamada. Iminungkahi pa nito na alisin si Asagi at ang grupo nito, ngunit tumanggi si Hijiri dahil naniniwala siyang mahalaga si Asagi bilang leader. Sa huli, maingat na tinanong ni Hijiri ang pinakamahalagang bagay, kung totoo bang ibabalik sila ng diyosa sa kanilang mundo kapag natalo na ang dakilang Demon Emperor. Ngumiti si Vices at sinabing, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tono na hindi agad napansin. Pagbalik sa kanyang silid, ginamit ni Hijiri ang kanyang natatanging kakayahan na Wind Thunder upang i-reply ang naitalang usapan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa maliliit na pagbabago sa boses ni Vices, natukoy niya ang tunay na damdamin nito. Matapos ulitin ang pakikinig, dumating siya sa isang malamig na konklusyon, nagsisinungaling ang diyosa. Samantala, sa lungsod sa dulo ng mundo, nakikipag-usap si Mimori kay Haring Zek tungkol sa lumalalang sitwasyon ng kanilang bansa. Ipinaliwanag ng hari na isinasaalang-alang na nila ang pakikipagnegosasyon sa puwersa ng diyosa, kahit na puno ito ng panganib at pagdududa. Bagamat may alinlangan si Mimori, ipinaliwanag ni Haring Zek na matagal nang hindi nasasangkot sa digmaan ang kanilang bansa, at mas pinahahalagahan nila ang maayos na pamamahala at pag-unlad ng teknolohiya. Ngunit ngayon, nahaharap sila sa isang kritikal na krisis, ang kakulangan sa pagkain, dahil sa unti-unting pagkasira ng kanilang mga sinaunang kagamitang matagal ng pinakinabangan. Dahil dito, napilitan silang isaalang-alang ang muling pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo upang makahanap ng solusyon.
Sa kabila ng kanyang pagnanais para sa kapayapaan, aminado si Haring Zek na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang Diyosa at ang kanyang mga puwersa. Dagdag pa rito, hindi nagkakaisa ang pamunuan ng Seven Lights, may ilan na naniniwalang ang digmaan ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanilang bansa. Dahil sa bigat ng sitwasyon, inimbitahan ni Haring Zek si Mimori na dumalo sa kanilang pagpupulong upang marinig ang kanyang pananaw at karanasan bilang isang mandirigma mula sa labas. Pagpasok ni Mimori at Sera sa silid pulong, isa-isang nasilayan ang mga miyembro ng Seven Lights, bawat isa ay may kanya-kanyang presensya at pananaw. Nandoon si Kilmail, isa sa Four Shining Warriors, na agad nagpahayag ng pagdududa sa presensya ng tinaguriang Nest King, na nagpapakita ng kanyang pagiging mapanuri at hindi madaling magtiwala. Kasunod niya si Geo Shadowblade, isa ring Shining Warrior, na tahasang kinuwestiyon ang pagiging isang outsider ni Mimori, na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagbantay laban sa mga hindi nila kakampi. Tahimik namang nakamasid si Kokoroniko Doran, na hindi man nagsalita ay ramdam ang kanyang matinding presensya, tila mas pinipiling obserbahan muna ang sitwasyon bago magbigay ng opinyon. Sa kabilang banda, si Amiya Plumlavenra ay may mas positibong pananaw, ipinahayag niyang hindi masamang tao si Mimori at binanggit pa na pinuri siya nito noon na nagpapakita ng kanyang mas bukas na pag-isip kumpara sa iba. Hindi rin nagpahuli si Gratra Melowart, ang kapitan ng Imperial Guard, na nagpahayag na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon, na nagpapahiwatig ng kanyang seryosong pagtingin sa banta at sa mga posibleng kahihinatnan ng kanilang desisyon. Samantala, si Lyselot Onic, ang Chancellor ng Seven Lights, ay mahinahong nagmasid at kinilala si Mimori bilang ang kilalang Nest King, na tila sinusuri ang kanyang kakayahan at kahalagahan sa darating na usapan, sa gitna ng magkakaibang pananaw at tensyon sa silid. Muling kinuha ni Haring Zek ang atensyon ng lahat at formal na sinimulan ang pagpupulong. Inilahad niya ang pinakamabigat na suliranin na kanilang kinakaharap, ang papalapit na ika-6 na hukbo ng tao, at iniwan sa kanila ang isang mahalagang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan: paano nila haharapin ang paparating na banta? At diyan nagtatapos ang kabanata 69 ng Failure Frame. Mabilis na naging mainit ang pagpupulong ng mga pinuno ng bansa sa dulo ng mundo. Sinimulan ni Lyselot Onic ang usapan sa pagtatanong kung mayroon pa ba talagang kailangang pag-usapan, habang pinaalala naman ni Geo Shadowblade sa lahat na napagkasunduan na nilang resolbahin ang usapin sa pamamagitan ng botohan kinabukasan. Agad na kinuwestiyon ni Lyselot Onic ang presensya ni Mimori, tinatanong kung bakit nakialam ang isang tagalabas sa kanilang mga gawain, at kung sulit ba ang kanyang kwento para sayangin ang mahalagang oras nito. Agad namang ipinagtanggol ni Geo si Mimori at binalaan si Lyselot na bantayan ang kanyang mga salita. Ipinaliwanag niya na narinig niya mula kay Haring Zek ang mga ginawa ni Mimori para sa Speed Clan at naniniwala siya sa Vice King. Subalit binaliwala lamang ito ni Lyselot at tinawag na walang saysay na pag-ingay, dahilan upang magtalo ang dalawa bago pa sila mapakalma ni Yerma Shadowblade, asawa ni Geo. Nagkomento si Kilmail na kahanga-hanga kung paano pinagkakatiwalaan ni Geo, na kilala bilang pinakamalakas sa 4 na nagniningning na mandirigma, si Mimori. Inamin naman ni Mimori na nakapagbibigay ng kapanatagan ang pagkakaroon ni Geo sa kanyang panig, lalo na kung hahantong sila sa pakikipaglaban laban sa mga puwersa ng Diyosa. Tuwirang tinanong ni Kokoroniko Doran kung nais ba talaga ni Mimori ang digmaan, at walang pag-aalinlangang sumagot si Mimori nang muling ibinalik ni Haring Zek ang usapan sa pangunahing paksa. Ipinaliwanag niyang muli nilang tinipon ang lahat upang pagdesisyunan kung paano haharapin ang hukbo ng Diyosa na nagbabalak sumalakay. Negosasyon ba o digmaan? Dahil si Mimori ang may pinakamaraming alam tungkol sa mundo sa labas. Nais nilang marinig ang kanyang opinyon. Matapos hilingin ni Gratra na magsalita si Mimori, ipinakilala niya ang sarili bilang si Belzidia, commander ng Masi King Squadron, isang grupong mersenaryo. Ipinaliwanag niyang halos tiyak na lubhang mapanganib at kaaway ang mga puwersang papalapit, at napakalakas ng mga ito sa larangan ng militar. Dahil dito, naniniwala siyang dapat magkaisa ang lahat upang maitaboy ang banta. Sumang-ayon si Amiya, ngunit agad itong tinutulan ni Lyselot. Para sa kanya, mali ang pagpapalagay na kailangang lumaban. Naniniwala siyang dapat itong maresolba sa pamamagitan ng pag-uusap at negosasyon. Tapat na sinabi ni Mimori na hindi niya iniisip na ubra ang negosasyon laban sa kalabang ito. Agad naman siyang kinuwestiyon ni Lyselot kung tunay ba niyang kilala ang 13 kabalyero ng Alyon upang husgahan ang mga ito.
Bagaman narinig niya ang mga tsismis na sila ay mga kriminal at tulisan, sinabi niyang hindi sapat ang mga sabi-sabi bilang katibayan. Sumagot si Mimori na bagaman may pagdududa sa lahat ng impormasyong nakukuha nila, nananatili siyang kumbinsidong hindi sila mga taong tatanggap ng mapayapang solusyon. Pinutol siya ni Licelote at sinabing walang halaga ang kanyang personal na opinyon. Kung nais niya silang kumbinsihin, kailangan niyang magpakita ng ebidensya. Buong kumpiyansang idineklara ni Licelot na siya mismo ang makikipag-usap sa Diyosa upang makamit ang awa nito para sa Kurosaga. Naniniwala siyang kaya niyang baguhin maging ang isip ng Diyosa at tanging siya lamang ang may kakayahang gawin yon, hindi ito matanggap ni Geo. Ipinaalala niya na ang Leopard Men, na minsang naging kanilang mga kaanak, ay pinaslang ng mga tao na nagsisilbi sa Diyosa. Para sa kanya, malinaw na masama ang Diyosa. Ngunit hindi na tinag si Licelot. Itinuro niya na ang lahat ng nalalaman nila ay nagmula lamang sa mga salita ng isang lalaking nakamaskara, si Belzidia. Siya ang nagbabala sa kanila, siya rin ang tumalo sa kalaban, at siya rin ngayon ang nagsasabing may paparating na banta. Inakusahan niya si Mimori na sadyang pinapalabas na masama ang Diyosa dahil sa personal nitong galit. Para kay Licelote, ginagamit lamang ni Mimori ang lakas militar ng kanilang bansa upang ipaglaban ang sarili nitong paghihiganti. Ayon kay Licelote, wala namang may gustong masaktan sa isang digmaan. Lumipas na ang panahon ng pagresolba sa mga problema sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Naniniwala siyang lahat ay maaaring maresolba sa pamamagitan ng pag-uusap. Hinimok niya ang lahat na magtiwala sa Diyosa ng sangkatauhan at iminungkahing buwagin ang kanilang mga sandatahang lakas upang ipakitang walang banta ang mga demi-human at halimaw. Habang nakikinig si Mimori, hindi niya maiwasang isipin na ang mga salita ni Licelote ang mismong representasyon ng idealismo na bumabalot sa bansang ito. Sa isang bansang itinayo sa mga ideal, natural lamang natanggapin at paniwalaan ng mga tao ang ganoong pananaw. Ngunit alam niyang hindi ganoon kasimple ang realidad. Nang makitang masyado nang umiinit ang diskusyon, ipinahinto ni Haring Zek ang pagpupulong. Hiniling niyang magpakalma muna ang lahat at pag-isipang mabuti ang kanilang magiging pasya bago ang botohan kinabukasan. Habang nagkakanya-kanya na ang mga dumalo, dumaan si Licelote sa tabi ni Mimori at tahimik na pinagsabihan ito. Sinabi niyang malinaw na hindi nagtitiwala si Mimori sa mga tao ng bansang ito, kaya itinatago nito ang katotohanang isa rin siyang tao. Bagaman kinikilala niya ang mga nagawa ni Anael noon, labis siyang nadismaya na isang tulad ni Mimori ang ipinadala nito. Para kay Licelote, pareho lamang silang mga relikya ng nakaraan. Nais sanang sumagot ni Seras, ngunit pinigilan siya ni Mimori. Sa halip, humarap siya sa apat na nagminingning na mandirigma at gumawa ng isang hindi inaasahang kahilingan. Hiniling niyang makipag-spar ang mga ito kay Seras Ashrain, ang ipinagmamalaki niyang vice commander. Nang magsimula ang mga laban sa arena, agad ipinakita ni Seras ang kanyang pambihirang kakayahan. Isa-isa niyang nasalag at na-counter ang mga atake hanggang sa tuluyang maipit maging si Geo. Matapos ang laban, habang patuloy pang nakikipagsagupaan si Seras sa iba, nilapitan ni Geo si Mimori at tinanong kung sino ba talaga ang babaeng iyon. Inamin ni Geo na sa unang tindig pa lamang ni Seras ay alam na niyang hindi ito ordinaryong mandirigma, ngunit ang tunay nitong lakas ay lampas pa sa kanyang inaasahan. Nais niyang malaman kung marami bang tulad niya sa mundo sa labas. Ipinaliwanag ni Mimori na napakakaunti lamang ng mga espadahang babae na kasing husay ni Seras. Maging si Eve Speed, na minsang kinilalang pinakamalakas sa Blood Arena, ay pinuri ang kakayahan nito sa pakikipaglaban. Dahil dito, nagpa siya si Geo na kausapin ng pribado si Mimori. Inamin niyang para sa kanya, hungkag pa rin ang mga salita ni Licelote. Ipinaliwanag niya ang kasalukuyang sitwasyon sa politika. Sina Haring Zek at Gratra ay susunod lamang sa magiging resulta ng mayorya. Si Kokoroniko ay papanig sa kampo ni Licelote. Si Geo naman ay kabilang sa pangkat na nais lumaban, at naniniwala siyang ganoon din si Kill. Dahil dito, tabla ang bilang 2 laban sa 2. Ang magiging desisyon ni Amiya ang siyang magtatakda ng kapalaran ng lahat, nang tanungin ni Mimori kung ano ang mangyayari kung manaig ang mungkahi ni Licelote para sa mapayapang negosasyon. Sinabi ni Geo na wala silang pagpipilian kundi isagawa ang lihim nilang plano upang protektahan ang bansa. Aminado siyang kung magkakaroon man ng pagkakataong makipag-usap sa mga makatwirang tao sa labas, si Licelote ang pinakamainam na tao para doon. Gayunpaman, hindi niya maaaring isugal ang kaligtasan ng kanilang bayan sa pag-asa lamang.
Habang iniisip ito ni Mimori, napagtanto niyang lahat sila ay naghahanap ng pinakamainam na solusyon. Ngunit ang kanyang sariling sagot ay iba sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Seras mula sa arena. Pinuri siya ni Kill sa kanyang kahusayan, habang tuwang-tuwang sinabi ni Amiya na napakalakas niya. Mapagkumbabang sumagot si Seras na malalakas din ang lahat ng kanyang nakalaban. Nang magpaalam si Geo, nagpasalamat siya kay Mimori para sa hamon at nagkasundong magkikita silang muli kinabukasan. Pagkatapos umalis ni Geo, tinanong ni Mimori si Seras kung sino ang pinakamalakas sa apat na nagniningning na mandirigma. Walang pag-aatubiling sinabi ni Seras na si Geo ang malinaw na nangunguna at lampas ng 2 o 3 antas sa iba. Nang ihambing siya ni Mimori kay Eve Speed, sinabi ni Seras na si Geo ang malamang na magwagi. Tahimik na humanga si Mimori sa malinaw at patas na pagsusuri ni Seras. Nang gabing iyon, habang nasa kanilang silid, ipinaliwanag ni Seras ang lakas militar ng bansa sa dulo ng mundo. Bukod sa Imperial Guards ni Gratra, ang pangunahing hukbo ay binubuo ng 4 na corps na pinamumunuan ng 4 na nagniningning na mandirigma. Bawat isa ay may humigit kumulang 200 kawal, kaya umaabot sa halos 800 sundalo ang kabuwang bilang. Pagkahiga ni Mimori sa kama, napansin ni Seras ang kanyang pagod. Inamin niyang medyo pagod na siya. Ipinaalala ni Seras na halos wala siyang pahinga buong araw. Nagbiro naman si Mimori na nakapagpahinga siya ng kaunti habang kumakain. Nang tanungin siya kung nakaligo na ba siya, napagtanto niyang hindi pa. Nagpasya siyang umidlip muna at hiniling kay Seras na gisingin siya makalipas ang 30 minuto. Namumula sa hiya, inamin ni Seras na hindi pa rin siya naliligo. Sa pagitan ng antok, pabirong sinabi ni Mimori na kahit pa sabay silang maligo, matutulog muna siya. Pagkatapos ay idinagdag niyang kung nais ni Seras na halikan siya habang natutulog siya, ayos lamang iyon. Bago pa makapagbigay ng maayos na reaksyon si Seras, tuluyan nang nakatulog si Mimori. Namula ng husto si Seras habang nakatingin sa kanya. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, marahan siyang yumuko at dahan-dahang hinalikan ang labi ni Mimori. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.